Ayun. So, good evening guys. Monday po ulit, August 4, 2025. Ayun, so ghost month na yata yung market natin. Ayan, nag-bounce naman yung market natin pala kanina. Ayan, so sumakay ulit dito malapit sa MA 100. Pero net foreign sell pa rin tayo. So, tingnan natin bukas kung ano yung galawan. So, yung nakikita ko na futures dun sa US market mukhang okay na. So medyo malakas yung yung laglagan nila nung Friday, nagpa-profit taking yung mga stocks and then ngayon yung futures is mataas pa rin. So kung mag-close pa rin sila ng negative sa market, most likely profit talaga reversal na yung direction nila doon sa US market. And then ang in-expect natin yung mga spillover, yung mga umaalis ng US market, sana pumunta dito sa Philippine markets kasi ngayon medyo pa rin tayo eh. Makit nga tayo pero hindi pa rin maganda yung yung pasok ng foreigners sa Philippines. Tapos sa crypto, bumabawi na rin siya. Kahapon, malakas din yung laglagan sa crypto pero nagbabounce na siya ng konti. Kaya lang nasa 114K na lang yata si Bitcoin natin. Okay, so dito sa market, nag-close tayo 6,348.65, 0.67%. May pag-up tayo nung closing ng market and then meron tayong 257 point ilan ba to? 236 kanina yung tingin ko. 257.77 million net foreign sell. So yung mga trending stocks natin, sila pa rin, sina Plus, pero pabagsak yung price action niya. So meron ba tayong balita kay Plus? Parang wala akong nakitang balita ngayon. So hindi rin yata siya masyadong nabanggit sa or meron tayong Senate hearing na hindi ko lang napanood kanina. Okay, so anyway, mukhang may bad news kasi nag-drop siya ng 12.45%. Meron siyang 19.12 million net foreign buy. So, hindi pa rin makapag-decide si Plus. Yung mga galawan niya, pitik niya, more than 10% per day. Kaya maraming nagsasabi na less likely na sa ngayon na maging blue chips itong si Plus natin dahil sa medyo volatile masyado yung price action niya. So wala pang result yung blue chips natin. Ewan ko meron na kanina. Pero kaninang trading time natin, wala pa ring summary yung mga blue chips natin kaya hindi natin alam kung sino yung magiging additional na blue chips at sino yung matatanggal, 'di ba? Si Bloom yung sabi nila matatanggal and then si Plus yung isa sa mga candidate or si RCR. Pwedeng si RCR ang piliin kasi masyadong malakas yung volatility nitong si Plus natin. Ayan. So anyway, wala na ako masyadong nakikita na ban, online OG ban na mga usapan dyan sa Instagram sa atin. Pero anyway, not so bad yung galaw natin for today. And then si Mark Ventures, so nakita natin umakyat to last week, nag-trending siya. Pero profit taking naman ngayon, nag-loss siya ng 12.86 o 12.8%. So meron siyang 213K net foreign buy. So by the way pala kanina, mga mining stocks yung gumalaw. Mining, property at saka finance. Pero nagkaroon ng konting uh, arrangement siguro to after na pre-close na market kasi medyo nag-spike yung market natin. Okay? Tapos si Lipanto, 'di ba, mga mining. So nag-up siya ng 15.32%. Ito medyo naiwan sa nagtaas si APX mining din, nag-up siya ng 5.31%. CLC ba yung CLC pala tong merong gap up kanina. So ito yung si APX nag-up ng 5.31%, meron siya 1.36 million net foreign buy. Si Ali, ano ba meron kay Ali natin? Ang alam ko maganda yung earnings ni SMPH. Nag-up daw siya ng 11% sa Q2 earnings siya. Si Ali, hindi ko pa nakita. Pero nag-upsurge siya ngayon ng 5.86 o 5.56%. Pero meron siyang 28.07 million net foreign sell. And then si IMI, ayan, gumalaw. Nag-up siya ng 7.01% at meron siyang 714.69K net foreign sell. So yung mga namayagpag ng mga stocks natin, makita mo dito, majority sa kanila is mga mining stocks and then yung mga penny stocks pa rin natin, di ba? So sila yung malakas yung galawan. So wala masyadong gumagalaw sa blue chips. Ito, isolated lang siguro yung galaw ni
Ali natin. Okay? So disclaimer po sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ko lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Ayan. So August na po ulit. So bagong cycle para sa mga ka-members natin dito. And then, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. And may views pa rin naman. And then, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and basic learnings sa market natin. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, meme coins, and all related sa cryptos. Kaya lang hindi tayo masyadong active dito. Okay. So tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader. So double check mo na lang yung mga posts natin dyan or dito sa Facebook page para updated ka po sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and ano ba yung mga balita na napulot natin for today's trading. So dito muna tayo sa pinaka-summary. Ayan, meron na lumabas kanina. So 257.78 million net. Net foreign sale. So anyway, ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Parang ghost month na dito sa Philippine markets. Although nag-up naman siya kanina, so 0.67%. And nag-close tayo ng 6,348.65 nga po siya. Okay, so property talaga yung ano, na may pag 2.8% ni Wanhi Ali at saka SMPH. Tapos sa mining stocks natin, 2.31% sina APX, Lipanto, maliban kay Mark Ventures na bumagsak. Tapos sa finance natin, nag-up din siya ng 1.49%. So halos lahat maganda yung kilawan. Kailang very bad pa rin yung premonition na market dahil sa low foreign buying dito sa PSE natin. Okay? So ito po yung kalawan ng mga big caps. So ang winner, Ayala. So Ali, nag-up siya 5.56%. Si BPI, nag-up din siya ng 3.57%. SMPH, 3%. Si JT Cap, 2.58%. Metrobank, 2.48%. And GGS, 2.26%. So yung mga losers, Bloomberry, so alam mo na kung bakit pwede kasi matanggal sa blue chip. Negative 2.68%. Aboites, minus 2.54%. But si GGS umakyat si Orsi, nag-drop ng 2.33%. SM, negative 1.36%. And SEC, negative 1.52%. Okay? So yun yung galawan ng mga blue chips. Foreign funds bought, AUB, BPI, East West, Metrobank, PNB, APSUP, Emperador, Aboites, AGI, DMC, JT Cap, Eritz House, MRC, Tel Cebu, Mac Croatia, plus Web7, APX Nickel at saka CPX. Foreign funds sold, BDO, Union Bank, ASNF, Gen, CMTF, DNL, IMI, ACGGS, Alimeg, Globe Converge dito, ICT, Bloomberry, but si negative 28 million yung ano ko kay Ali ah. Bakit dito okay, foreign funds sold pala yan. Nagkabaliktad ako. So foreign funds bought kanina. Ito yung foreign funds sold. Globe Converge dito, ICT, Bloom, Robinsons Retail at saka si Wilcon. So sharing my thoughts on the latest US PH trade deal. Okay, bad yan kasi 19%. Tapos, ano pa ba, mga balita. SMPH, ayan, lumabas na yung earnings. So, up siya ng first half earnings pala to, yung 11%. So, it also highlights the resilience of consumer spending in the second quarter. So, anong meron sa second quarter? Ayan, so hindi natin nabasa. Wala akong nakita kanina. Around 2 p.m., so ali pa rin yung namamayagpag dito sa market, Converge. Nawala si Converge 2.92 siya kanina. Pero Bloom at saka URC pa rin yung nalalaglag bago mag-pre-close yung market natin. So top gainers kanina umaga to, IMI, LC at saka si AUB. Ayan. IMI, ito yung catalyst natin sa kanya.
classified as global electronics manufacturing leader, reported a net income of 7.6 million for first half 2025, a strong turnaround from 8.8 million loss in the same period last year. Ayan, gumaganda yung financing IMI natin. And then top losers kanina, si Plus at saka si Mark. Ayan, so sila pa rin naman pagdating na closing. EEI Power Corporation completed a level 2 energy audit for plastic container. The project was finalized with a certificate completion May 23. So Robinsons Retail expanding aggressively in motorbike retail. Top line posted, maganda pa rin yung price action niya, no? Lumalaban pa rin si Top. Posted 36% year-over-year revenue growth of 1 billion peso. Ayan. So malakas yung kita ni Top. Kaya pala namamalengke ito ng mga mahina na mga gas station, di ba? SMPH, proxy to Philippine Property. Alas 12, Ali pa rin yung nanguna at saka si Converge, and then napapalitan lang si URC at saka si Bloom sa mga loser. Si Merara, yung earnings sa kanya is down by 33%, pero malapit na, di ba? August, September, October yung yung dividends, so abangan natin. EI subsidiary completes level 2 energy audit. Which stocks are in or out in the PSE 30 rebalancing? Wala pa. Kasi pinapakaramdaman pa yung kung ibaban si Plus or kay RCR na lang sila. So andito yung criteria. DG Plus push for stricter online gaming resolution. Tapos what we told clients is this. PSE index review results likely to be July 25 or August 1, pero wala pa rin naman, di ba? So inantay din natin. AGI, Petron, OPM, Costco. So ongoing share buyback. Everett saka si Meg. Meg will use approximately 1.16 billion from selling 84.8 Everett shares at 13 pesos as outlined in the reinvestment plan. Okay? So Meralco expects to double its power generation. San Miguel plans to expand its backyard bukid urban farming. Meralco aims to double its power capacity. Atlas, CAT, mining. Carmen Copper Unit has launched a 3-hectare floating solar facility. Tapos si Gokongwei delivered higher core earnings in the first half driven by strong revenue growth and improved operating efficiencies. Okay? So yun po yung ating galawan. And then sa US market nung Friday is malakas yung laglagan. Okay, and then patalastas ulit. Tama-tama, August na ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So next, yung ating Philippine markets. So lumalaban naman kahit papaano, di ba? Medyo marangkada ng konti yung yung index natin, pero trap pa rin tayo from 6,200 hanggang dito sa 6,500. Hopefully may net foreign buy, pero pag wala, lang to, yung bounce natin medyo mauudlot kapag wala pa rin tayong net foreign buy for the coming few days. So yung overall picture is bearish, di ba? Yung MACD and super sideways yung galawan ng RSI indicators natin. So lagay ko na lang muna sideways muna yung market natin. Kahit na nag-up tayo ngayon ng 0.67%. So 6,348.65 and meron tayong 257.7 million net foreign sale. Okay, so nakita natin yung mga big caps. Dito tayo sa mga winners. So Lipanto, so nagpasakay pa si Lipanto, no? Ayan, no? Nag-triple bottom. So up siya 15.32% si LCB, LCA at saka LCB. So nag-up siya 10.34%. May volume na lang. Daming umakyat pero mga penny stocks. IMI is 7%. Ayun, pabalik na. Maganda yung yung itsura ni IMI natin. Tapos si Ali, 5.56%, kaya lang walang foreigners. Tapos si APX, up 5.31. Ayan, gap up, good sign. Para sa recovery, bakit puro mining ngayon? 5.27% si PX, Baita, yun. Ito na ba, breakout mo? 4.76%. Cebu,
Nag-breakout din ba? O bumalik bigla. 4.26%. Marami nag-about face na mga stocks natin. PNB, umakyat din, 3.25 si Wilcon, yun, diretso na ulit. 3.26. SMPH, 3%. Si SPNEC, yun, yung alaga natin. 2.67%. And lastly, si JTCAP, 2.58%. Ayan, nag-higher low. Itong si JTCAP natin. Sa losers, Mark Ventures, negative 12.86%. Nako, trap yung galaw natin nung Friday. Tapos si Plus, 12.45. So, mukhang magti-triple bottom din sa Si Plus natin, tapos may volume na lang Si Web, minus 4.41, nauntog na rin. So, parehas. Tapos ba't walang volume yung mga laglag dito, URC, 2.33%. Okay? So, yun yung mga movers dito sa market. Silip tayo ng konti dito sa galawan sa global market natin. So, makita mo dito medyo bumabawi na siya pero nung Friday malakas yung drop ng US. Ayan, so S&P negative 1.6 nung Friday Dow Jones negative 1.23 tapos si Nasdaq is negative 2.24%. Pero ngayon parang bounce. So S&P 0.66, Dow Futures 0.67, and then si Nasdaq Futures is 0.77. So nag-bounce na ng konti yung ating European stocks. Tapos sa Asian stocks, majority is laglagan. Ayan. So mabuti pa pala na nag-positive yung index natin. Kaya lang medyo pangit yung pasok pa rin ng foreigners sa market natin. Okay, so medyo bumabawi na rin ng konti yung ating Bitcoin 114K, Ethereum 3.5K. O lalaki ng up ngayon XRP 4.3%, Sol 162. And then the rest, halos berde lahat, no? Ayan, merong bagsak dito, hyper liquid, pero the rest is okay naman sila. Ayan, babawi yung cryptos natin. Okay, so very quick review dito sa mga trending stocks natin. Kaya medyo talaga matamlay yung overall picture ng market. Okay, so unahin natin si Plus. Nako, matamlay. Matamlay yung alaga natin na si Plus ngayon. So laglag, diretso yung yung drop nitong si Plus natin. So nag-resist dito sa MA20. Lumalabas tuloy, meron siyang downtrend na channel dito. So clone nga natin to para makita natin yung niya, yung channel niya. Ayan. So pwedeng ganyan, di ba? So depende sa tumitingin sa kanya. So ilalagay ko yung una, downtrend siya, and then okay, baka mag-retest tayo dito sa 17.6. Sabi ng iba 15, marami nag-aantay sa 15. 15 daw yung papasukan nila. So tignan natin kung ano yung galaw natin bukas. Hindi ko pa napanood kasi yung balita. Ayan, manonood tayo mamaya para makita natin kung ano yung meron dito. Pero yung mga nasasagap ko, nababasa ko na thread or mga news is hindi naman basta-basta na ibaban, di ba? Pag-aaralan muna daw nila. So yun yung huli kong nabasa tungkol kay Plus natin during the weekends. Kaya lang ngayon, di ba, biglang natakbuhan ulit yung mga traders natin. Malakas yung volatility niya. So negative 12.45% and nagtuloy-tuloy yan 23.9 yung closing. Meron siyang 19.12 million net foreign buy. So medyo nag-close down yung itsura ng MACD pero uptrend pa rin naman siya. Kaya lang yung RSI natin nauntog na dito sa RSI 50 level na yan. So tingnan natin kung green candle bukas, good sign para Wednesday, Thursday, breakout tayo dito sa MA20. Pero pag nakakita tayo ng mga nauntog dyan, baka triple bottom. Kailangan niya ng triple bottom hanggang sa magkaroon siya ng confirmation kung ibaban nga ba talaga siya or stricter lang yung controls natin sa kanya. Okay? So, ganyan lang muna. Resistance is currently nasa 30 pesos. O pwede rin naman dito sa may gap, 34. From dito, 17.8 hanggang 34 na trading range. Okay? Next, Mark. Ano ba to? Totoong trap ba to o babalikan ulit to? So, swerte yung mga nakalabas kanina umaga kasi medyo malakas yung sipa niya. Si Plus nag-green din pala nung offering. So parang ganito din, August 4 no. Parang nag-gap up
Tapos biglang nag-drop. Tingnan natin si Plus para dun sa mga holders nari sa kanya. Ayan. So medyo nag-up siya August 1. Nasaan ba yung August 4? Dito. Nag-gap up siya and then saka siya nagkaroon ng profit taking na. Tapos si Mark Ventures naman, may gap up siya dito. Malakas din yung gap up na ito. Ito mahirap sa mga to eh. Nag-gap up tapos biglang nagde-drop. Umabot din pala siya ng mga 10% and then nagkaroon siya ng profit taking. Tingnan natin kung meron siyang bounce bukas. So meron siyang support dito na in-establish around 0.58. So resistance, meron tayo dito sa bandang taas. Pwede ba yan? Or dito, no? Ito kasi yung pinaka-resistance niya eh. So laki ng ng resistance rin niya. So dito yung pinakamalapit. Ayan. So ito yung pinakamalapit na resistance level 0.65 or siguro sagad mo na 0.7. Malayo pala yun. So 0.65. So meron siya kasi dito, may previous range tayo dito sa area na to. Okay? So ganun talaga, trap. Pag nahuli, taya, pagdating sa mga penny stocks. So kaya konting ingat, lalo na ngayon, pa-bearish na yung itsura ng mga stocks natin. So nag-close tayo 0.61 and negative 12.86%. Meron siyang 213K net foreign buy. So walang magagawa yung indicators natin diyan. So kasi dalawang candle pa lang, medyo mahirap tignan yung price action natin. Pero syempre, may-expect natin kung talagang pipitikin to si Mark Ventures for the coming few days, Dow G. Pero pag na-break yan, 0.6, 0.58. So watch out na lang kasi mas malaki yung selling volume natin today kaysa yung buying volume natin nung Friday. Ayan. So take note na lang po. Next, another mining stocks, Lipanto. So A and B, parehas pala yung galawan nila. So nagkaroon siya ng gap up. Okay, lagay ko na lang yung support dito sa 0.11 and meron tayong gap dito. So tignan natin kung ano ba yan, close the gap ba? Laki ng gap na i-close nitong si Lipanto. May mga chismis na nilalabas pero wala man tayo nakitang mga solid na news. Okay, so medyo lumakas siya. So nag-bounce or nag-up yung RSI above ng 50 and then may recovery sign din yung itsura ng MACD formation natin. So remains to be seen kung kaya i-fill the gap. So i-adjust ko na lang dito kasi malakas naman yung galaw nito. So 0.131377 kasi dito yung isang pinaka-resistance area niya. Okay? So 15.32%. Congrats doon sa mga sumalo, yung mga malakas yung loob dahil pabagsak na yung price action niya from the past few days, few weeks, no? Isang buwan na yata ito eh. Ayan, so halos isang buwan, di ba, na nag-drop yung price ni Lipanto after ng spike niya. Okay? Next, APX. Tag-ulan pa rin Bakit malakas yung mga mining stocks natin? Gap up din siya, pero hindi pa masyadong obvious kung nasa recovery na siya. Okay, so meron din siyang triple bottom dito. Ayan o. So triple bottom din pala si APX natin pero remains to be seen kung kaya niya ituloy yung galaw natin. So RSI is 50 and MACD hindi pa masyadong obvious kung magre-recover yung price action natin. Ayan. So parang gusto niyo bumalik dito sa trading range natin. Kung babalik yan, okay na rin, mga 12% yung potential upside. So nag-close siya ng 6.15%, 5.31% up, and 1.36 million net foreign buy. Next, Ali. Ayan, sa mga Ali holders, nabuhayan ulit ng loob after 3 weeks, nag-bounce. So on the way siya para mag-retest ulit dito sa 28.19. Siguro maganda yung earnings nito. Tingnan natin. So babalik siya dito sa trading range from 24.4 MA100 hanggang dito sa 28.4. So gumanda rin yung itsura ng RSI level natin. Napunta dito sa medyo bullish side. Hindi pa masyadong obvious pero may recovery na konti yung MACD formation. So nag-close tayo 26.6 and meron siyang 5.86% up, 28.07 million net foreign sell. And then lastly, IMI, gumaganda daw yung finance kaya bumabalik yung price action. So on the way siya para ma-retest to. Parang sideways din yung yung picture na ito. Ayan. So drawing ko para mas madaling makita. So maganda yung RSI, bumalik.
pero hindi rin masyadong obvious pa yung galawan ng MACD formation. Ina-assume ko okay siya kasi maganda yung earnings siya. So tignan natin kung ma-break natin tong 2.41 bukas, di ba? Kasi konti na lang itutulak na yan. So nag-close siya 2.29% up ng 7% and 714K net foreign sell. Okay, so ganun na lang muna yung galaw na market. Hindi ko pa rin masyado ma-appreciate kahit na berde yung yung galaw natin kasi majority ng mga stocks is hindi pa rin naman gumagalaw. And then yung mga nakikita natin na nag-spike dito is majority niya mga penny stocks. Ayan, konting ingat na lang. Okay po, so yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.